5 PM pala ng hapon at ayan, pupunta nga po pala kami ngayon sa palengke. At kami po ay mamimili. Ngayong araw kasi na to kakagaling lang namin kila nanay. Pagkarating nga namin sa bahay, naglaba kami ng asawa ko. At pagkatapos namin maglaba at nagyaya siya, pumunta daw kami ng palengke. Maaga pa naman daw. Kaya ayan, papunta na kami palengke. Malapit lang naman kasi yung palengke dito sa amin. At nang makarating nga kami dito sa palengke, at ayun na nga, bumili na nga si Papa ng repolyo. Tinabayan na rin namin ng sitaw. At syempre, hindi mawawala yung kalabasa. Hindi talaga yung mawawala pag namamalingke kami. Favorite kasi yan ni Ken Ken, kaya bawal mawala. At ayun na nga si Papa, namimili na sibuyas. Sabayan na rin namin ng kalamansi. Nandito lang pala ito makikita sa gilid ng palengke. Pinakaunahan sila, kaya kitang-kita agad. Minsan, sobrang haba ng pila dito sa gulayan. Sobrang daming namimili. Buti nga ngayon, kakunti lang. Mga pagod pa talaga kami at wala pa kaming kain. Pagkatapos nga namin dito sa gulayan, sinundan namin si Papa at pupunta siya ng karnihan. Bibili kasi kami ng karne, yung pang stock sa rep, pang sahog na rin sa gulay, ganun. Pagkarating nga namin dito sa karnihan, niyaya ako ni Ken Ken sa gilid. Ayaw niya sumunod kay Papa kasi sobrang baho daw. Arte, tingnan niyo naman, matakip ang ilong. Niyayaya ko nga dyan si Ken Ken at gusto ko siyang isama doon kay Papa. Pero wala, ayaw niya talaga. Gusto niya dyan sa sulok. Gusto pa nga niya, lumayo-layo pa kami dyan. Sabi ko nga, dito lang tayo at inaantay pa natin si Papa. Kaya baka maghanap yun sa atin. At ayan na nga, patakip-takip pa rin ang ilong. Ay, ang arte, may pinagmanahan. Pero habang tumatagal nga, sinatanggal niya naman yung takip niya sa ilong. Siguro nasanay na siya sa amoy doon. At ayan na nga si Papa sa likod niya. Namimili siya ng tagi-1 kilo lang ng baboy tsaka manok. Pang-stock namin sa rep para naman may kutkutin kami pag may ilalagay kami sa gulay. Minsan kasi maganda talaga yung gulay pag merong sahog. Hapon na nga kami nakabili ng karne, kaya yung karne ngayon hindi na fresh. Parang kami mga haggard na. At dito na nga at pauwi na kami. Tingnan niyo naman ang mukha ni Ken Ken. Ganyan ang pwesto niya, nakatayo. At nang makauwi nga kami dito sa bahay, ayan, inayos ko na nga yung mga pinamili namin. Kakaunti lang pala yan. Abay, itong ulam na to papabutin pa namin to ng katapusan. O siya, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood.